Madami nag-improve ang buhay nung hiniwalayan nila yung partner nila na toxic. Yung kanilang ex-boyfriend, ex-girlfriend na toxic, yung kanilang ex-husband, ex-wife na toxic. Nung hiniwalayan nila, improvement yung kapalit. Maraming mga blessings na dumating sa buhay nila. Madami silang mga bagay na hindi nila nagawa noon na ngayon ay nagagawa na nila. Nagbibigay sa kanila ng income, nagbibigay sa kanila ng opportunities, nagbibigay sa kanila ng happiness at peace of mind. Ito yung point na gusto kong tutukan at ipaliwanag from time to time sa mga followers ko na nasa trauma bonding o yung hindi makaalis kahit na sobrang inaabuso. Ang kailangan nyo lang talaga ay plano at lakas ng loob. Dahil sa una lang naman yan, mahirap. Pero pag yan ay inyong sinubukan, ito ay nagbibigay ng kapakinabangan. Habang buhay ito. Huwag lang kayong kukuha ng kapalit na kagaya nito, ng partner nyo na ito. Dahil para lang kayong kumuha na naman ng batong ipinukpok ninyo sa ulo ninyo. Ang ating point talaga dito ay kung kayo ay nasa sadlak sa toxic relationship. Kayo man ay 20s, 30s, 40s, 50s, kahit anong edad ninyo na nasa relationship, it doesn't matter. Ang importante dito ay kayo'y mamulat, no? Magising kayo at kayo ay gumawa ng hakbang. Hindi ako nagpo-promote dito ng hiwalayan. Ang ipinopromote ko dito ay mental health at saka yung kaalwanan ng buhay. Bakit ka magsasuffer? Bakit mo hahayaang magsuffer ka? Kung meron namang paraan, lagi kang ginugulpe, hindi ka inirerespeto, yung mga bagay na gusto mo sa buhay para sa ikagaganda ng pamilya, hindi ka sinusuportahan ng asawa mo, hindi ka sinusuportahan ng jowa mo. Ano pang dahilan at nag-i-stay ka dyan dahil mahal mo? Maybe it's not love. It is trauma bonding. O kaya kung hindi man yan trauma bonding, maybe nakukonsensya kayo kasi hihiwalayan nyo siya. Bakit? Hindi ba kayo nagsisisi? I mean, hindi ba kayo naaawa sa sarili nyo? Hindi ba kayo nagsisisi na ginaganyan nyo yung sarili ninyo? You think about it and mag-ano kayo, mag-introspection kayo, magmuni-muni kayo para maintindihan ninyo ang nangyayari. Kasi may mga followers ako na paulit-ulit na bumabalik sa akin, nanghihingi ng payo, and then binasa ko yung thread, binasa ko yung history ng conversation namin. Ako naman kasi hindi ako nagbubura eh. Sabi ko, aba, ma'am, nakausap ko na po pala kayo 6 months ago. And then, naulit pala ulit yung nangyari ngayon, yung nangyari sa inyo noon. Opo sir eh, ganyan-ganyan. You see? You see what I'm talking about? Ganon. Okay? So, magandang umaga. Simulan ng araw ng ayos, maliwalas. Mag-pray muna to start the day. Bye for now.